Mga kwento ni Fermo. Hindi ko inaasahan na mapapasulat ako matapos kong marinig ang kwento nyo, Sir Seth, na in-upload nyo sa channel nyo na pinamagatang Kami Lang Ang Tao sa Baryo. Pakinggan nyo ang kwentong yon. Bakit? May koneksyon kasi ang kwento ko doon. Nagulat talaga ako nang marinig ko ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Anric. At itong kwento kong ito ay nangyari sa lugar namin sa may Pandan, sa may Antique. Taong 2013 ito nangyari. 18 taong gulang ako noon. Sa liblib kaming banda nakatira. Payak ang pamumuhay namin kahit pa man nasa panahong makabago na. Lagi akong pinapaalalahan ng nanay ko na umiwas daw ako sa mga kaibigan ko. Kahit na noong paslit pa ako. Ito yung bagay na hindi ko pinagtuunan ng pansin. Mapaglaro ako. Kagaya lamang din ng mga karaniwang bata. May kapitbahay pa nga ako noong sobrang close talaga sa akin. Babae ito at hindi ko inaasahan na habang lumalaki, magkakaroon ako ng pagkakagusto dito. Sipunin ang batang ito pero nung pagkadalaga parang perlas sa paningin ko na kumikinang eh. Maganda. At talagang imposibleng walang magkakagusto dito. Close pa rin naman kami noong magdadalaga na at magbinata na. Pero hanggang kaibigan lang. Pangalanan po natin siyang Athena. Minsan, bumibisita ako. Parang anak na ako ng mga magulang niya. Doon ako kumakain. Doon minsan natutulog. Tapos classmate pa kami. Nasa kolehiyo na nito si Athena. Ako kasi hanggang high school lang ang tinapos. Pero walang pinagbago sa aming dalawa. Ganun pa rin. Lalo na kapag walang pasok si Athena nun. Kagaya na lamang ng Pasko. Bakasyon at iba pa. May mahabang oras talaga kami para sa isa't isa. Sa kabila noon itong nanay ko na pangalanan nating Elania. Patuloy ang pag-abiso sa akin. Malaki na umano ako at may dapat daw akong paghandaan. Paulit-ulit kong tinatanong kung bakit nga ba pinagbabawalan akong magkaroon ng kaibigan. Pero hindi naman siya nagsasalita. Tititig lamang sa akin yon. Tapos tatango. Siguro dahil sa mga lumalaganap na aswang sa lugar, yun ang pinakadahilan na naiisip noon kung bakit napaka-stricto ng nanay ko. Ang dami kasing aswang sa lugar, Sir Seth. Maraming nakakakita nito sa amin banda. Ultimong ako nakakita na. Kami na lang pala ni nanay ang magkasama sa buhay. Patay na ang tatay ko. Pero hindi siya naabutan ng kamalayan ko. Kumbaga, maliit pa lamang ako nang mamatay ito. Ang sabi ng nanay Elania, nadisgrasya umano. Ang pinagkakaabalahan ng nanay ang pagtitinda at babuyan. Itong pagtitinda ay paglalako ng mga ulam. Magaling ang nanay sa kung ano-ano mga putahe. Maraming ang kumukuha dito kapag may piyesta. Ang pinakamasarap na luto niya yung kaldereta. Kambing manubaboy yan. Masarap talaga. Madaling araw pa lang ay umaangkat na ang nanay ng mga lulutuin. Minsan ay kasama ako pero may mga pagkakataon na siya lang. Lalo na kapag hindi ako nagigising sa madaling araw. Maliit lang ang bahay namin na gawa lang sa kahoy. Pero bungalow na may beranda. Siguro yung bahay na namin ang nasa pinakataas na parte ng lugar. Hindi naman ito matirik. Rolling hills lamang ito tapos may magandang daanan. Kitang-kita ko talaga yung mga kabayan sa ibaba, lalo na yung dagat. Kahit pa malayo, tanaw na tanaw ko yon. Napakaganda ng view sa amin. Ang bahay na matatawag ko ng best friend ay mga nasa 200 metro ang layo mula sa kanila. Gaya ng sinabi ko ay nasa itaas kami banda. At nasa kay kabahayan naman ang kina Athena. Isang gabi,
Galing ako noon sa bahay nila Athena. Pero napahinto ako saglit sa may bukana ng beranda dahil makiusap ang nanay. Ang seryoso ng pag-uusap. Tinitigan ako ng nanay Elanya. Mabilis naman akong nakaitindi kaya lumayo ako ng konti. Dalawang kausap niya. Babae at lalaki na wari ko ba? Kaidaran niya lang. Pero para bang mga walang ligo ito. Malinis ang kasuotan, pero lago o para bang ang daming libag. Hindi naman sa nagmamataas pero may masasabi talaga ako sa mga taong ito. Nasa gilid na ako noon, nakitungtong sa may kamalig namin. Maliit na kamalig ito na lagayan kung minsan ng mga ulam. May lamesa dito. May mga maaga kasing bumibili kahit pa hindi pa naglalako ang nanay. Hanggang sa nakarinig ako ng tila may nagtatalo. Malakas na ang boses ng nanay ko at ang mamutawi doon ay talagang hindi ko nagustuhan. Sabing tantanan niyo na ako. Huwag niyo na akong gambalain. Gusto ko magbagong buhay. Kung gusto niyo, kayo na lang. Itong kausap ni nanay ng mga tao ay nagalit. Tapos nagsalita yung babae. Ang sabi noon ay baka gusto daw mangyari ulit yung nangyari sa asawa ng nanay. Baka pati siya at ako patayin. Hindi na ako nakapagpigil nun. Lumapit na ako at sinabi ko talaga kung anong nangyayari. Kung bakit kami papatayin. At narinig ko pa ang katagang tila pinatay ang tatay ko. Hindi nakapagsalita ang aking ina. Tapos yung mga tao ay nagsialisan. Pero habang papalayo ay nakikita ko ang reaksyon nito na para bang may gagawing hindi maganda. Nay, magpaliwanag ka nga. Narinig ko lahat ng yun at hindi ako mangmang para hindi maintindihan yun. Anong kinalaman ng tatay? Tsaka bakit nagbabantay yung mga yun? Dito na umiyak si Nanay Elanya. Umiling-iling at niyakap ako nun. Iyong tatay mo anak. Hindi iyon na disgrasya. Dinisgrasya. At yung nagtungo dito, kasamahan niyo ng mga pumatay. Pagkatapos magsalita ni nanay ay kaagad akong nagtungo sa may kusina. Kumuha ng itak at hinabol ang mga tao. Nagsisisigaw pa si nanay noon pero hindi ako nakikinig. Wala akong naabutan. Nawala yung dalawang tao. Hindi ko alam kung paano nangyari. Makikita ko pa dapat ang mga yon. Paniguradong hindi pa yun nakakarating kina Athena. Pero ayun nga, bigla na lang nawala. Sa kabila ng lahat ay hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin. Bumalik ako. Patuloy sa pag-iiyak si nanay at sinabing baka mapahamak ako. Dapat ay hindi ko na lang umano sinundan. Niyakap ko siya. Nagtanong ako kung ano bang meron. Pero hindi na nagsalita ang nanay. Iyak lamang ito ng iyak nun. Ayaw ko namang makita siya ng ganon kaya naman hindi ko na lang kinulit. Pinakalma ko na lamang ito at ang sabi ko ay walang makakapanakit sa amin. Na malaki na ako. Na kapag nagpakita ulit yung mga taong yun, papatayin ko. Binalot ng pagtataka ang isip ko. Alam kong may mga bagay na dapat akong malaman. Ang problema nga lang ay ayaw talaga itong sabihin ng aking ina. Ang ginawa ko, ako na lang ang nagkusa. Nakikiramdam at maagang umuwi habang inuutusan ng nanay sa bayan. Hindi na nga ako nagtutungo kila Athena noon. Hindi ako tumatambay. Dinadaanan ko lang. Alam kong ultimong si Athena ay nagtataka din dito. Maging ang pamilya niya. Maraming araw ang lumipas. Wala namang naganap na hindi maganda. Hindi nagpakita yung mga bisita. Medyo naging kampante ako lalo't hindi na nababahala tingnan si Athena. Umabot yun ng 1 buwan. Walang nangyari. Itong si Athena ay may nanliligaw sa kanya. Nakikita ko at nagsiselos ako noon. Isang pagkakataon, dumalaw ako. Naroroon pa talagang manliligaw. Parang mayaman. Hindi ako kumikibo. Nasa may beranda lang.
Samantalang yung lalaki ay nasa sala kausap si Athena. Gabi yun tapos hindi talaga ako mapakali. Na para bang gusto ko makisali sa usapan sa tindi ng pagsiselos ko. Hanggang sa nakita ko ni Athena. Lumabas at lumapit sa akin ito. Bakit hindi man lamang daw ko pumasok? Bakit ang tahimik ko umano? Tapos ngayon palang dumalaw. Sabi ko naman nahihiya ako kasi nga may bisita si Athena. Tsaka hindi ako nakakadalaw dahil medyo abala at nagkasakit si nanay kaya ako muna ang umaasikaso sa mga paninda. Kahit ang totoo, may problema kaming iba kaya hindi na ako lumalayo sa bahay. Ang sabi niya ay nakikita niya umano ako na tanaw lang ng tanaw. Ayaw ko umanong lumapit. Ultimong ang tatay niya ay gusto daw kong puntahan dahil baka may problema kami. Dito ay sinabi ni Athena na may nanliligaw daw sa kanya. Mayaman. Nakilala niya sa bayan. Hindi niya inaasa na bibisita. Sa bagay bakasyon naman umano. Sabi ko na nga ba manliligaw mo eh. Ano, may pag-asa ba? Masaya ka na naririyan siya. Gusto mo siya aalis na ako. Pinigilan niya ako. Tinanong kung nagsiselos ba ako nun. Dahil parang galit umano ako. Hindi ako nagsiselos no. Marami lang akong iniisip. Sige na, uuwi na ako. Muli niya akong pinigilan. Sinabing galit daw ako at nagsiselos nun. Hindi pa umano sila at bakit daw ako nagsiselos? Hindi naman kami magkasintahan. Dagdag pa nito ay nagpaparamdaw daw ito sa akin pero wala daw akong pake. Nababadrip daw siya sa akin. Tinutukso daw siya ng mga magulang niya na huwag akong tantanan kung may gusto siya sa akin nun. Pogi ko dun. Napanganga talaga ako, Sir Seth. Hindi ko inaasahan na ito ang maririnig ko sa kanya. Natural na sa mga babaeng sensitibo. Malakas makiramdam. Kaya malamang ay damang-dama niya na nagsiselos ako nun. Pero ano ito, di ba? Ano yun, may gusto din siya sa akin. Napayuko tuloy ako noon at hindi makatitig sa kanya. Kitang-kita ko ang pagdabog ng mga paa nito sabay upo na para bang nagtatampong bata. Tinabihan ko naman. Pinakalma. Sabi ko nagsiselos nga ako. Dati pa naman ako may gusto sa kanya kaso nahihiya lang ako nun. Meron kaya sila tapos ako dugyutin. Biglang hinawakan ni Athena ang kamay ko at tinitigan niya ako ng kakaiba. Hinihintay niya umano ako nun. Natatawa siya sa akin. Subukan ko umanong manligaw para malaman ko. Napatawa talaga ako nun. Tapos ay kininditan ako nito at sinabihang babalikan niya raw ang bisita niya. Usap-usap lang naman umano. Basta kung may lugar ako ay bumisita daw ako at iba ang turing niya sa akin kumpara sa isa. Dito ay umalis na yung loko-loko. Hiling ako ng iling nun. Habang tinititigan siya patungo na sa sala. Malaki yung bahay nila. Bungalow pero napakalapad. May kapatid na lalaki si Athena. Pero parang may sariling mundo. Hindi halos lumalabas ng silid yun. Pero tapos na ito sa pag-aaral. Pasado pa ito sa board exam. Ang mga magulang naman ni Athena, mga profesional. Guro at abogada. Guro ang tatay niya tapos abogada ang nanay kaso ang pinagtuunan ng nanay nito, negosyo. Umuwi akong nakangiti. Ito namang si nanay ay nasa may bulwagan. Nagulat ako nang biglang nagwika ito ng, "Huwag na anak, huwag mo nang tangkain na ituloy yung binabalak mo. Madadamay ang babae." Hindi kaagad ako nakapagsalita. Napatulala at naiisip kong kung ano ba itong pinagsasasabi ng nanay ko na para bang ang pinupunto niya ay si Athena. Animong alam niya ang mga nangyari nun. Bunsod ng pagdududa. Prangka kong sinabi na si Athena ba? Tapos dugtong ko. Nay, hindi naman sa nakikialam ha. Alam ko may kinukubli kayo. Nakakabaliw lang isipin kasi nga ayaw niyo namang sabihin sa akin Noon pa sinisita mo ako na huwag makipagkaibigan sa kung sino. Nay, pakiusap po.
Anak niyo ako at dapat ko ring malaman kung anong lihim niyo. Maiintindihan ko naman yan eh. Bumuntong hininga ang Nanay Eliana. Umupo ito sa may beranda. Nakayuko. Umiyak na naman. Sa mga sandaling ito ay ayaw ko mang pilitin si Nanay. Pero alam kong itong nililihim niya. Yun din ang makakapagpanatag sa kanya kapag sinabi niya sa akin. Sabi ko kung ano man yun. Tanggap ko. Hindi ako magkakaroon ng sama ng loob. Mahal ko ang nanay ko. Ibibuwis ko ang buhay ko. Maprotektahan lamang ito, lalo na't kamakailan. May nagbabanta. Para ba akong nanlamig nang may namutawi sa bibig niya ang mga katagang. May koneksyon sa akin, sa amin, sa buong angkan namin nun. Ayon kay Nanay Eliana, mga aswang daw kami. Taga-Bukiran banda ng Tibyaw. May nangyari noon na siyang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang angkan. Pero hindi pinili ni Nanay ang maging aswang noon pa man. Pangarap niya maging normal. Sumama siya sa nanay niya noon na lola ko daw kasi nga ito naman ang nagtutulak sa kanya na kung sakaling bigyan ng pagkakataon, mamuhay ng normal na taliwas sa kung anong meron sa angkan. Kumakain kasi umano ng tao at talagang hindi ito kaaya-aya. Ang pagkabuwag ng grupo ay dahil lamang doon daw sa maglola na nakatakas at lumapit sa isang pare. Maglola na magsasaka at ginawang katiwala ng amo nila na isang pinunong aswang. Mga normal na tao daw yung maglolang yon. Katunayan, ang apo umano ay naging kaibigan pa niya. Tagapili umano ng mga karne ng tao para kainin. Yun din ang nagluluto sa kung ano-anong putahe na siyang natutunan naman ni Nanay Eliana. Kaya nga magaling sa mga putahe si Nanay eh. Subalit hindi tao ang niluluto nito, kundi pagkaing normal talaga. Ngayon Sir Seth, malinaw ng lahat. Yan ay kung napakinggan nyo na ang kwento na binanggit ko sa panimula. Si Nanay yung batang nakikita lagi na nakasilip sa bintana. Si Ella. Ginawa lang Eliana ang pangalan para naman kahit papano'y magtunog parehas lang. Totoo lahat ng nilalaman ng kwentong yon. At ang ilang mga aswang na hindi natugis, umiiral pa hanggang sa mga panahong ito. Nay, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, anak. Aswang ako. Kahit sabihin ko pang nagbago ako pero may sumpong ako. Yung tatay mo'y tao pero nagmana ka sa akin. Naamoy ko sa iyo yung pagiging aswang. Huwag kang magtaka kung bakit inabisuhan kita ngayon na parang alam ko yung mga balak mo. Malakas ang pandinig ko, anak. Ang ikinatatakot ko ay baka masaktan ka balang araw, lalo na kapag naging ganap ka na. Tiyak na kamumuhian mo ang sarili mo at ako. Yung tatay mo pinatay ng mga aswang dahil nga hindi ako pumayag na sumama sa kanila. Wika ng nanay. Naupo ako sa tabi niya na para bang hindi ko alam ang mga gagawin. Hindi nagsisinungaling si Nanay. Damang-dama ko ang pagsisiliwalat ng totoo. Dagdag pa niya. Bumalik umano ang angkan namin. Yun na yung 2 tao na bisita. Inakala niya na tapos na umano ang lahat ng mapatayang tatay ko pero hindi siya tinatantanan. Walang tiyak na oras kung kailan babalik. Pwedeng bukas, pwedeng sa susunod na araw, pwedeng mamaya. Hindi ba daw ako nagtataka na lumalaganap ang mga aswang sa lugar? Ang totoo'y ang kanya ito at ang sadya na mga yon ay ang mga kauri nila. May ilan pang kaanak daw namin na taga roon pero hindi ko lang kilala. Nasa bahay ng iba nakatira tapos may kapitbahay din kami noon pero sumama na ito sa grupo dahil nga binuulit ang samahan. May bagong namumuno umano. Dito na ako napaluha. Natunaw lahat ng mga pangarap ko sa isang saglit lang. Nabura ang pagnanais kong maging kami ni Athena. Nanginginig ang katawan ko na para bang gusto kong sumigaw ng mailabas ang sama ng loob. Pero maya-maya ay niyakap ko ang nanay.
Sabi ko sa kanya na iintindihan ko siya. Huwag siyang mag-alala gaya ng saad ko. Tanggap ko ang lahat nun. Pero ang sakit, Sir Seth. Napapatanaw ako sa bahay noon nila Athena. Napapailing ako at sinabi sa isip na sayang naman. Kung hindi ba pwedeng magmahal ang isang katulad ko? Na hindi pa pwedeng mahalin ang isang katulad ko lalo na kapag galing ang pagmamahal na yun sa tao. Lalo't naalala ko yung patungkol kay tatay. Nagulat ako at ang sabi ko, papatayin ko lahat ng kung sino mang magtatangkang gumawa ng masama sa buhay namin. Nagtanong ako kay nanay na kapag naging ganap pa ako ay magiging malakas ako nun. Oo ito. Malakas daw pero malakas din ang kakalabanin kaya walang silbi. Baka magpakamatay lamang umano ako nun. Wala na akong pakidunay. Makikipagpatayan ako. Malay niyo gabayan ako ng Diyos. Maawa sa akin kahit pamankampon ako ng dilim. Bibigyan niya ako ng karagdagang lakas para ipagtanggol ka. Maging yung prinsipyo mong hinahawakan. Sabi ko pa. Sa mga sumunod na araw ay napuno ako ng klase-klaseng emosyon. Takot, galit, pagkamuhi sa sarili at panghihinayang. Pero hindi ko ito sinasabi sa aking ina. Ayaw ko nang dagdagan ng dinadamdam niya. Alam ko malulungkot lamang ito lalo. Kaya naman ang pinapakita ko ay yung tipong ayos lang kahit hindi. Hanggang tanaw lamang ako sa bahay nila Athena. Lumuluha ang mga mata ko. May pagkakataon pang sinasambit ako nito. Dumalapit naman ako tapos sinisingil na ako na kung kailan ba daw ako bibisita. Alam naman ito ng kanyang mga magulang. Nabala ko manligaw. Gustong gusto daw ako ng mga magulang niya kahit pa hindi nagpatuloy sa pag-aaral nun. Ginikitian ko na lamang kahit para na akong maiiyak. Sabi ko mag-antay lang siya kasi nga tinutulungan ko pa ang nanay. Dinadaan ko sa biro ang iba kong sinasabi. Ganun naman kaming dalawa ni Athena eh. Nagulat ako nang sinabi nitong tutulong daw siya kung ano man ang pinagkakaabala namin. Naku, wag na. Ayaan mo na mamaya, dadalaw ako. Pangako bibisita ako. Sabi ko nun. Sinabi niyang siguraduhin ko lang umano kasi kapag hindi ay pupuntahan niya umano ako sa amin. Hapon yun at pagka-uwi ko ay sumalubong kaagad si nanay sa beranda. Nagkatitigan kami. Hindi siya nagsalita. Alam kong narinig niya ang pinag-uusapan namin. Gaya ng sinabi niya ay malakas ang pandinig niya. At alam kong dahil ito sa ganap ngang aswang si nanay. Marahil magiging katulad niya rin ako balang araw. Anak, alam kong nasasaktan ka. Alam kong niloloko mo lang ang sarili mo. Pero kung noon ay pinaalalahanan kita, ngayon malaya ka na sa kung anong gagawin mo. Para maging masaya ka lang. Yun naman yung pangarap mo, di ba? Alam mo kasi dati, kaya hindi ko sinasabi sa'yo dahil baka hindi mo matanggap. Yung mga abiso ko na lubhang nakakabaliw kong isipin. Pero tanggap mo naman pala, kaya natutuwa ako. Limitahan mo lang yung oras. Huwag palagi kasi baka makapansin ang kauri natin at may gawin dyan sa babae. Napaluha ako nun. Yumakap sa nanay ko. Alam kong pinapalakas lamang nito ang loob ko. Pero masaya ako kasi nga naging bukas na siya sa mga nararamdaman ko nun. Sabi ko ay bibisita ako mamaya. Siguro'y aaminin ko na lamang na aswang ako. Para naman maging parehas sa babae lalo't alam kong napapamahal na ito sa akin. Ikaw ang bahala, anak. Sabihin mong hindi tayo masama, ha? Aswang pero hindi masama. Kilala ako ng mga tao dito at maraming nagtitiwala sa akin. Pero anak, ano't anuman ay dapat handa ka. Oo po, Nay. Salamat po, Nay. Tugon ko nun. Kinagabihan, pasado 6:00 nang bumisita ako. Nakasuot lamang ako ng kaswal. Yung tipikal na kasuotang simple na kung saan naman ito ang nakikita sa akin palagi ni Athena. Pagkabungad ko sa kanila, nasa sala yung mga magulang niya. Pangalanan nga pala natin silang Aling Tina at Mang Renato. Na makita ako ng mga ito, kagad itong nagtungo sa may kusina. Tapos narinig kong pinapapunta si Athena sa beranda. Naroroon kasi si Athena sa may kusina nun. Nagsisipilyo.
At nang makita ko ay nagtatatalo nito. Ang saya nilang tingnan doon ng nanay niya. Yun bang tila tinutokso ang babae. Masigla si Athena tapos yung mukha ay halatang may makeup. Mas lalo maganda. Nagbiro pa ito. Kung sino daw ba ako? Manliligaw daw ba? Napakalambing ng boses niya. Nakangiti at tumabi kagad sa akin. Napakabango. Inakbayan pa ako nito. Inulit ang mga katagang manliligaw ba umano ako noon. Sabi ko oo. Nangangarap ako na maging nobya ko siya. Biglang nagpasalamat si Athena. Sa wakas ay nanligaw na rin umano ako. Ito umanong mga magulang niya ay kanina pa nag-aantay. Ang kukulit. Matagal na umano kaming nagsasama. Kilala na namin ang isa't isa. Wala na daw siyang ibang hihilingin pa. Dito ay sinabi niyang pumapayag na siyang maging nobya ko. Sinagot na niya ako. Dahil hindi na umano kailangan ng mahabang ligawan yon. Itong namutawi sa bibig ng babae, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang kinis ng palad niya. Dinampi niya ang pisngi niya sa balikat ko. Sabay sambit sa nanay niya at sinabing kami na raw. Nagkatalunan yung mga magulang niya doon sa kusina. Pero hindi ako natutuwa. Imbis na maging masaya ay tumulo ang luha sa mga mata ko. Pinilit kong ngumiti nun at sinabing maraming salamat. Siguro nakita niya yung pag-iyak ko noon kaya naman pinahira niya ng kamay niya at nagwika ng wag daw akong OA. Siya lang daw yun. At ang sabi pa ng mga magulang niya, kung magpapakasal daw kami dapat tapos na siya sa pag-aaral. 2 taon na lang naman umano ang kulang. Kung makakapag-antay ba umano ako. Diba? Kakasagot niya pa lang sa akin tapos yun na kaagad ang paksa. Para bang nagmamadali ito o excited lang. Gusto kong pagsabihan pero pinili ko na lang ang tumango at sinabing napakasaya ko. Pero ang totoo hindi ko talaga alam. Marami kaming napag-usapan. Iba na eh. Kung dati puro na lang walang kwenta, ngayon kinabukasan na. Basta yun bang kwentong may kabuluhan, lalo na sa pagbuo ng pamilya. Kami na lang nun sa bahay nila. Dahil itong mga magulang niya ay umalis, may pinuntahan. Ang kapatid niya namang naroroon sa bayan. May mga sasakyan sila. May owner type jeep at isang pang pick-up na estrada. Para bang ang swerte ko. Di ako na patuloy sa pag-aaral na hanggang high school lang ako. Si Athena second year college. Kasalukuyang nasa bakasyon. Sa Kalibo siya nag-aaral. Hanggang sa ano ba tong nakain niya? Hinila ako patungo sa loob. Doon sa silid niya at nagsara pa ng pinto. Sabi ng babae doon daw kasi mas maganda kung walang kinaaasiwain. May mga napapadaan daw kasi at alam niyang naiilang daw ako noon. Pero anong ginawa niya pagkatapos noon? Hinalikan ako. Basta, kung ano-ano na lang. Rated SPG, Sir Seth. Pero hindi naman yung kasukdulan ah. Hanggang doon lang. Humiga kami sa higaan niya at doon nagpatuloy sa pag-uusap. Walang nangyari pagkatapos noon. Baka iniisip ng iba dyan eh. Pinigilan ko ang sarili ko. Pati si Athena ganun din. Hanggang sa dito ko na sinabi sa kanyang problema ko. Nagulat si Athena, lalo na nang marinig ang katagang mga aswang kami. Na mabubuting mamamayan. Kinuwento kang lahat. Yung mga ibinahagi sa akin ng nanay ko. Sinabi ko yon. Sinabi ko din sa kanya na may nagtatangka sa buhay namin. Kauri lang at balak kaming himukin para bumalik sa grupo. Pero tinanggihan ng aking ina. Ito ang dahilan kung bakit namatay ang tatay ko dati kasi nga ayaw talaga ni nanay na bumalik sa masasamang gawain. Dagdag ko, alam kong magbabago siya matapos marinig ang lahat. Sinadya ko ito para maging patas naman. Habang maaga pa at hindi pa lumalalim ang nararamdaman namin sa isa't isa. Kailangang isiwalat kung ano talaga ang pagkatao namin noon. Hindi siya nagsasalita. Nakikinig lamang ito sa akin na para bang sobrang interesado. Patuloy ako sa pagsasalaysay.
hanggang sa umiyak itong si Athena. Akala ko galit. Akala ko'y kakamuyan ako. Pero yumakap sa akin ito at sinabing kung ano daw ang laban namin. Laban na rin niya umano. Tanggap niya umano ako. Napapapikit ako ng mga mata tapos tumingala. Nagpasalamat talaga ako sa Panginoon. Iba kasi ang inaasahan ko. Itong lungkot ko na kanina pa umiiral sa diwa ko ay nawala. Sumaya ako. Gumanti ako ng yakap tapos sinabi ko sa kanya na hayaan niya muna akong resolbahin itong problema ko. Kapag natapos na, magiging malaya na kami ng aking ina. Tinanong niya ako kung anong gagawin ko. Kung anong mangyayari. Dahil marami sila. Kapag namilit pa talaga sa amin ng nanay ko, mapapasubo ako, Athena. Hindi pa ako ganap na aswang. Pero darating din ang araw na magiging aswang ko dahil yun naman ang sabi ng nanay ko eh. Tinanong niya sa akin na diba may pinapasa nga umano sa mga kwento yung aswang bago nakahawa. Ganon din yung paniniwala ko pero ibang aswang yun. Kami kasi buong angkan. Lahat aswang at siguro nasa dugo na yung pagiging aswang. Pero tao yung tatay ko. Nagmana daw ako sa nanay kaya aswang din ako. Ang sabi ni Athena, walang magbabago sa kanya. Dati niya pa akong kilala at alam niyang mabuting tao ako. Dadamayan niya umano ako sa lahat ng problema ko. Makikinig siya sa mga saloobin ko nun. Naging masaya ako. Umuwi ako pagsapit ng 9:00. At ganun na lang ang pagkagulat ko gawa ng naroroon ng 2 bisita. Nasa may beranda namin. Si nanay nasa loob nakasilip lang sa bintana. Hindi ako natakot. Walang ano-ano'y sinunggaban ko ang lalaki. Pero bigla itong umatras at sinabing hindi daw sila makikipag-away. Napabisita lang dahil nga may nais ipaalam sa amin. Namatay daw ang bagong pinuno. Pinatay ng albularyong taga-tapas. Kaya walang matutuloy na pagbabalik ng samahan. Pinili na lamang daw nilang umiwas kesa naman pati sila'y mamatay na rin. Matapos makapagsalita ay umalis sa mga ito. Tuwang-tuwa si nanay. Ako noon natulala na para bang hindi na napoproseso ang lahat. Muli talaga akong tumingala at nagpasalamat sa langit. Sabi ko na nga ba, didinggin niya ang dasal ko. Naniniwala akong ginagabayan kami ng nanay ko. Gawa ng kung kailan pa ako nagkaroon ng pagkakataon sa mga bagay na dapat lang sabihin sa minamahal ko eh. Doon din nagkaroon ng pagkakataong malaman ko na ayos na pa yung lahat nun. Wala na magiging problema pa. Niyakap ako ni nanay. Hinahalik-halikan ako sa noo. Sabi niya malaya na daw kami. Kako, paano na lang yung nangyari sa tatay ko? Sabi naman ni nanay na yung nakaraan ay nakaraan na. Kung bubuhayin ko yung nakaraan na maglalagay sa peligro ang sitwasyon namin, huwag ko na umanong gawin yon. Sapat na ang pinalaya na kami at hindi na gagambalain pa. Binalikan ko si Athena. Tuwang-tuwa ito nang marinig ang mga sinabi ko. Umiiyak sa tuwa. Sumama pa ngayon sa amin eh. Nagkausap sila ni nanay. Nilinaw ni nanay ang lahat pero ano't ano pa man ang mga sinabi ng nanay ko. Walang naging negatibong reaksyon ng dalaga. Bagay na nagpapakita ng buong-buo ang pagtanggap sa akin. Naging kami. Nagkatuluyan. Nakapagtapos siya ng pag-aaral. Doon pa rin kami nakatira. Nagpatayo ng bagong bahay sa gilid lamang ng bahay namin ni nanay. May ginawang kalsadang gobyerno na pababa kaya maayos ng transportasyon dito. Aswang nga ako. Sinumpong ako ng pagiging aswang pagkatapos lamang ng ilang buwan mula ng pangyaring yon. Sakto pa talagang nasa bahay namin si Athena. Pero hindi ako yung tipong kapusturan ng nanay kasi si nanay ubod ng pangit eh. Parang tirana ang uso. Ako ay tao lang na may konting pagbabago pero hindi naman malala. Kalahati tao eh, di ba? May mga kaibigan akong albularyo. Halos lahat ata ng albularyo sa amin, banda ay kaibigan ko.
Kinaibigan ko talaga kasi nga baka patayin pa ako nun eh. Sa ngayon buhay pa ang nanay. Tapos may 2 anak na kami ni Athena. Masaya. May mga pagkakataon din may problema pero yung tipikal na sa isang pamilya. Hindi yung problema patungkol sa aswang.